Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mahigit 4,000 delivery at TNVS driver nakatanggap ng cash aid sa special payout ng Department of Social Welfare and Development. Ilang Pilipino crew ng cruise ship na MV Hondius naka-quarantine sa the Netherlands matapos ang pagkalat ng hantavirus sa barko. Pagpreserba at pagiging accessible ng mga pelikulang Pilipino isinusulong sa kamera. Ako po si John Dalistan para sa PNE Headlines. Mahigit 4,600 delivery courier at driver ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa special payout sa mga lungsod ng San Juan at Taguig noong Lunes. Ayon kay Social Welfare Spokesperson Irene Dumlao, kabilang sa mga nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash aid ang mga driver ng kumpanyang Grab at Move It. Ginanap ang payout sa SMX Ora sa Taguig at Phil Oil Center sa San Juan. Target ng gobyerno na makapamahagi ng cash aid sa tig 10,000 benepisyaryo sa parehong payout site. Mahigit 2,300 lang ang dumating sa SMX Ora habang mahigit 2,300 rin ang kumuha ng cash aid sa Phil Oil Center. Gayunpaman, halos 1.3 milyon na pampasaherong tsuperang nabigyan ng tulong sa buong bansa. Bahagi ang bigayan ng cash aid ng tulong mula sa proyektong UFLIP o Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport. Tiniyak ni Dumlao na patuloy ang DSWD sa pamamahagi ng tulong sa mga tsoper na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo. Para sa mga driver ng Grab at Move It na hindi pa rin nakakakuha ng cash aid, maaaring maghintay ng anunsyo mula sa DSWD o di kaya bisitahin ng tracker sa internet gamit ang tracker na bit.ly/claimingtracker. Naka-quarantine na sa the Netherlands sa mga Pilipinong crew ng MV Hondius ang cruise ship kung saan kumalat ang hantavirus. Lumipad ang 17 crew member ngayong Martes ng umaga mula sa Tenerife Port sa Canary Islands kung saan nakadaong ang barko. Sinalubong sila ni Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya at ilang opisyal ng Health and Foreign Ministry. May nauna sa kanila na 4 na Pilipinong crew member na dumating sa the Netherlands noong Linggo. May 17 pang Pinoy na naglalayag pa rin sa MV Hondius at inaasahang makakarating sa Rotterdam bandang May 18. Nakikipagtulungan na ang Philippine Embassy sa The Hague sa Migrant Workers Office sa Berlin at mga otoridad sa Netherlands para maiuwi ang kabuang 38 tripulante sa Pilipinas. Nahinto ang paglalayag ng MV Hondius noong Abril na kumalat sa loob ang hantavirus, isang sakit na nakukuha mula sa dumi ng mga daga. 3 pasahero na ang naiulat na namatay dahil sa sakit. Inaprubahan ng House Committee on Creative Industries ngayong araw ang consolidation ng House Bill No. 5053 at 8298 na layong ipreserba at gawing accessible sa publiko ang mga classic Filipino films. Ayon kay Committee Chair at Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez, kailangang i-modernize ang Film Development Council of the Philippines Act of 2002 dahil malaki na ang pinagbago ng industriya ng pelikula mula nang maipasa ito. Ang pagtaas din aniya ng popularidad ng mga streaming platform ay nagbukas ng mga oportunidad para mas suportahan ng industriya ng pelikulang Pilipino. Sa ilalim ng House Bill 5053, itatatag ang National Film Archive of the Philippines na bubuo at magpapatupad ng mga programa upang kolektahin ang mga cinematographic film, maging ang mga digital master at film prints na may pangmatagalang value. Layunin naman ng House Bill 8298 na i-restore ang mga classic films at gawing itong accessible sa publiko sa tulong ng mga museum, digital platform at iba pang paraan. Mananatiling sakop pa rin ng umiiral na copyright law ang mga pelikulang kabilang sa programa upang matiyak na mapapanood at mapapahalagahan ng mga susunod na henerasyon ang mga ito bilang mga cultural assets.
At sa balitang pangkalakalan, pinawalang bisa ng Department of Agrarian Reform o DAR ang nasa 50 milyong utang ng mga benepisyaryong magsasaka nito sa isinagawang Stakeholders Forum sa Cagayan de Oro City nito lang Lunes. Ipinamahagi sa event ang 913 certificates of condonation with the release of mortgage sa 953 na magsasaka mula sa Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Alinsunod ito sa Republic Act No. 11953 kung saan tinatanggal ang mga hindi nabayarang amortization, interest, penalties at iba pang obligasyong may kaugnayan sa lupang ibinigay ng pamahalaan. Bukod dito, nagkaloob din ng DAR ng Emancipation Patents, Certificates of Land Ownership Award at electronic title sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Project. Ayon kay Agrarian Reform Undersecretary Amihilda Sangcopa na dumalo sa event, mahalaga ang pagmamay-ari sa lupa dahil ito ang daan tungo sa kaunlaran ng komunidad. Samantala, hanggang 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta ng pamahalaan sa bagong power provider sa mga off-grid area o malalayong lugar upang matiyak ang stable na supply ng kuryente. Ibebenta ang mga ito sa mga provider na sineserbisyohan ng National Power Corporation Small Power Utilities Group sa halagang 80 pesos kada litro hanggang Agosto. Galing ang ibebentang diesel sa 178.33 million liters na binili ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation sa ibang bansa na dumating noong Marso at Abril. Sa pamamagitan nito, mapapalakas ang energy resilience ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate at Siquijor at ng iba pang probinsya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang nasabing inisyatiba bilang bahagi ng Emergency Energy Security Program sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o AFLIP. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.